and you will find rest for your souls. In verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Ayan, so sa oras pong ito, let's all come to Him, praise His name, and trade our problems for the joy of the Lord. Amen. Kaya sa lahat po ng handa ng magpuri sa Diyos, inaanyayahan ko po kayong tumayo. Amen. Let's trade our sorrows, our shame, our pain, our sickness sa Diyos. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ang Diyos na buhay? Hallelujah. Trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. So nating awitin, I'm trading my sorrows, I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Say, I'm trading my sickness, trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Everybody say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, is struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. Hallelujah. Yes, oh God. Oh, hallelujah. Come on and sing. Yes, Lord. Sing. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Lahat ng pinagpalang anak ng Diyos magsabi. Oh, yes, oh God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Saan pa? Sige, sabihin mo sa Diyos. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Oh, hallelujah. Yes, oh God. Patuloy nating purihin ang ating Diyos. Our praise goes up, your rain comes down. Come on, let's believe our praise goes up. Oh, your rain comes down. Oh, Jesus. Yes, oh God. Oh, yes, Lord. Hallelujah.
We turn it up to you, Lord God. Wala kaming ibang pupuntahan kundi, O Diyos, sa'yo. Sa bawat corner ng aming buhay, may hangganan, Panginoon. Pero kapag kami po ay titingin sa'yo, O Diyos, you are eternal. Hallelujah. Ang Diyos namin ay buhay. Ang Diyos namin ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos namin ang may lalang ng langit at ng lupa. It is you whom we will turn on, O God. Sa'yo kami kakapit, sa'yo kami titingin, Panginoon. Dahil alam po namin, O Diyos, ang Diyos namin ay makapangyarihan sa lahat. Nothing is impossible to you, Lord God. And we thank you, Lord God. Sa bawat araw, O Diyos, nararanasan namin ang iyong pagpapala at paggabay, Panginoon. Ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo that is at work in our lives. We thank you, Lord God. May mga bagay man kami na nakikita na napaka-imposible. O Diyos, walang imposible sa iyo. So we put our faith and our hope in you. That the Spirit that is giving us the peace that transcends all understanding. O Diyos, be in control. Be in control in every situation. Be in control in our lives. We commit to you everything. We turn to you, Lord God, because you are the peace in our lives, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's sing the song, Lord, you are the peace that guards our heart, our help in times of need. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. Yes, Lord. And you are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I worship, unto you I sing. Minsan pa sabihin natin, you are the peace that guards my heart, my help in times of need. Oh, yes, Lord. And you are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I
So with all our hearts, I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you, and we worship you this day. Come on, sing. For you alone, my Lord. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you, and we worship you this day. Oh Lord, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. Lord, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. Lord, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. Lord, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you
you, God. Father, we love you. And we worship you this day. Minsan pa, express your love before the Lord. Father, we love you. And we worship you this day. We worship you, Lord. We love you, Lord. We love you, God. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, my Lord. I bless you. I extol you. I bless your name, Lord. I enthrone you, Lord, oh God. I enthrone you, Lord, in my life and in this church, oh God. I bless you, my Lord. Yes, oh Lord God. Minsan pa nga po sabihin niyo sa Diyos, I love you, Lord. Come on, sabihin natin yung mas expression of God's love for us. Damhin mo as you say, Lord, I love you. Amen. Yes, oh God. Hallelujah. Sa laki ng pag-ibig at pagkadakilaan mo sa aming buhay, Panginoon, wala po kang masasabi pa, O Diyos, kundi salamat. And that we love you with all our hearts, with all our mind, with all our strength, O God, and all that is within us. We give you praise and glory. Hallelujah. Lahat ng anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord! Amen! Hallelujah! To God be the glory. Praise the Lord! Hallelujah! Isang mapagpalang pong araw ng linggo. Hallelujah! Truly that God is a good God. Alam niyo, ito yung palagi kong pinanghawakan yung pangako po ng Diyos. Sabi ng Lord, I will never stop doing good things for you. Amen. Napakalaga po kasi ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, kahit ang ating Panginoong Yesus, siya rin po nagsabi na man shall not live by bread alone. Hindi lang daw tayo nabubuhay sa tinapay. Hello? Kasi mapapansin po ninyo na kanina yung pinag-aralan po natin, it is all about temptation. Amen. Alam niyo po ba na ang temptation ng kaaway sa panahon po natin ngayon, it is not for you to do bad things. Kasi iniisip palagi natin na yung temptation na yan ay gumawa ka ng masama para ikaw ay magkasala. Gumawa ka. Parang yung nakikita natin palagi na trending sa buhay nating mga Kristiyano. But you know what? Sa panahon po natin ngayon, ang temptation ng kaaway is doing the good things, but it is not the right thing for you to do. You're doing the good things, but it is not the right thing for you to do. Hallelujah. Alam natin, Lord, mabuti naman ito, Lord. Alam ko gusto mong gawin ko ito. Di ba? I'm working at the same time I'm serving you. It is a good thing. Tama o mali? Hallelujah. Minsan kasi parang ang ginagawa natin ngayon, singa tayo may unliliklikad sa may pagagawa na sa Diyos siya katawan. Just para sa atin, isipin mo na ito yung good things. But the question is that the right thing for you to do? Hello? Kasi tignan po ninyo, ang temptation ngayon, pinag-uusapan natin, kahit doon po sa Garden of Eden, makikita po natin that the first temptation, ano yun? Pagkain. Tama o mali? Kahit si Jesus, nung siya'y tinukso, di ba?
Gutom na gutom nung time na yun si Jesus, nag-fasting siya 40 days and 40 nights, hindi kumain. Anong tukso na una sa kanya? Diba? Tinim siya sa pagkain. Alam niyo ang kaaway, pakakainin ka na ng pakakainin, bubusugin ka niya ng bubusugin. Kasi akala mo, maganda yun sa katawan mo. It is a good thing for you na kumain. Tama o mali? Nakakalimutan natin ang mag-fasting. Nang pagpa-fasting pala ay maganda sa katawan ng isang tao. Huwag kayong magalit sa akin ha. Kasi hindi talaga makakabuti sa katawan natin yung kain tayo ng kain. See, look at yourself. See, tingnan ninyo yung mga sarili ngayon. Dahil sa kakakain natin, hindi na parang, alam mo, hindi na angkop sa atin ang ating mga katawan. Hallelujah. Kasi gusto ng Diyos, kasi sabi din ng Panginoon, our body is the temple of the Holy Spirit. Templo po tayo ng banal na Espiritu. Kaya nais din ng Diyos para sa atin na maging malusog ang atin pong mga pangangatawan. Amen. Kaya dito mapapansin po natin na nais ng Diyos para sa atin na talagang ang buhay natin, hindi lang tayo puro pagkain ang iniisip natin. O di ba, mag-outing tayo, puro pagkain na naman ang isipin natin, anong babaonin, di ba? Ay, sigurado yan, ang daming pagkain yan. Can you imagine kung lahat tayo may kanya-kanyang baon, bawat family, ang daming pagkain yan. Hello? Kaya sigurado, mabubusog kayo niyan. Mabubusog pala tayong lahat. Pero alam nyo rin ba na ang Panginoon, tinuturoan po tayo ng Diyos na kung saan we need to abstain sa mga bagay na kung saan hindi rin makakabuti sa ating mga katawan. Kaya isipin po natin, bakit tinuturo ng Diyos, man shall not live by bread alone, but by every word, sabi niya, that proceeds from the mouth of God. See? Tayo daw po ay nabubuhay din sa salita ng Diyos. Actually, hindi lang dapat tayo nabubuhay sa salita, kundi talaga ito yung buhay. Ito yung buhay ng bawat tao. Why? Kasi tayo po ay nilikha na kung saan hindi lang katawan meron tayo. Meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu. And the food of our soul and our spirit is the Word of God. Kaya kapag hindi ka kumakain ng salita ng Diyos, sobrang fasting yan. Kung kumain ka lang ng salita ng Diyos tuwing linggo, hindi nakapagtataka, nanghihina ka. Di ba? Kaya pag makita mong sarili mo nanghihina, there is something wrong. We need to check ourselves. Ano ba yung mali? Ano ba yung kulang sa akin? Bakit nanghihina ako? Huwag mong sabihin na, ito kasi, minsan may sinisisi ka eh. Hindi. Wala tayong ibang dapat sisihin. Kasi kahit tayo, nasa sa atin po yung pong choice. See, kahit ang Panginoon, sabi niya, I have set before you this day. Hallelujah, there is a choice. Sabi mo dyan sa katabi mo, may choice tayo. Hallelujah. Meron po tayong choice sa buhay. At kailangan po na kung saan makita po natin na sa buhay na ito, alam niyo po na when we stick to the Word of God, you will come out with a testimony in your life. See, pag tayo po ay nag-stick dyan sa salita ng Diyos, alam mo napakasarap na kung saan ang buhay natin, every day of our life, kumakain tayo ng salita ng Diyos. Dahil kahit anong temptation ang dumating sa'yo, hindi ka panghihinaan ng loob. Kahit anong pagsubok ang pagdaanan mo sa buhay, maybe there will be a time na kung saan medyo manghina ka, pero alam mo at alam mo sa sarili mo, hindi ka kayang igopo ng anumang mga pagsubok sa buhay. Why? Hallelujah. Kahit, alam nyo ba, kahit balikan po natin ang kwento ni Job, see? Ang pinakamatinding temptation na dumating o pinagdaanan ng isang tao, si Job yun. Meron na bang nakaranas ng naranasan ni Job? Wala. See? But I think, alam niyo po ba, meron lang parang medyo na, I think ito kasi kinakanta din natin eh. Tama? Sabi niya, you gave and take away. Oh.
Hallelujah. Pero ang hindi alam ni Job, hindi si Lord ang kumuha nun sa kanya. Di ba? It was just only God allows that it will happen to him. Anong sabi ni Lord sa kanya? There was a time na nag-uusap si Lord kasama ng mga sons of God. Kaya nga napakahalaga na yung salita ni Lord, salita ng Diyos, sabi niya, we need to rightly dividing the word of truth. Kasi minsan ina-apply po natin sa buhay natin na hindi naman applicable para sa atin. Di ba? And sometimes we pray na, ito yung minsan sa buhay natin, yung prayer ni David. Anong prayer ni David? In Psalm chapter 51. Sino nakakaalam nun? Create in me a clean heart, O God. Tama naman yun. That God will create in us a clean heart and renew the right spirit within me. Ano pa? Cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Hallelujah. Pero hindi na po applicable sa atin ngayon yon. Because God, hindi na tayo iiwanan ng Holy Spirit. Kasi pag iniwan tayo ni Holy Spirit, in the Old Testament, during the mga time na yun, pag titignan po niyo, there are only few people na pinapanahanan talaga ng Holy Spirit. Pag titignan po ninyo ito, merong mga isa lang, hindi naman marami. Tama o mali? Merong mga chosen vessel ang Lord na doon siya nananahan. Like during the time of King Saul, inanoint siya and the Spirit of God was upon him. Tama o mali? Pero dumating yung time, umalis yung Holy Spirit. Saan napunta? Napunta kay David. Kaya yung pinupuntahan ni Holy Spirit, yun yung mga ina-upgrade ni Lord ang kanyang mga buhay. Wala yata akong kausap dito. See? Yun yung mga tao na ina-upgrade ni Lord yung buhay nila. Kaya isipin mo nung mga time na yun, si David, parang ang buhay niya, walang magandang pupuntahan eh. Tama? Kasi nagpapastol siya eh. Hindi nga siya pinapansin ng tatay niya eh. Di ba? Maalala niyo yun? Na nung sabi ni Prophet Samuel, tawagin mo yung mga anak mo dahil may sinasabi sa akin si Lord na mula sa iyong mga anak ay doon mamimili si Lord na magiging hari. Tingnan ninyo, tinawag niya yung mga anak niya, hindi niya tinawag si David. Parang tingin mo sa kanya, he was forsaken by his father. Kaya nagtanong si Samuel, ito na ba lahat yung anak mo? Sabi niya, meron pa, nakalimutan ko pala yung isa nandun, nagpapastol. Di ba? Minsan nakakalimutan mo, meron ka palang anak. Kasi ang naalala mo palagi yung paborito. Aminin. Di ba? Minsan kasi may mga magulang, in denial sila, hindi, wala akong paborito. Maniwala kayo dyan, sa Biblia meron pong may paboritong anak. Kaya huwag yung sabihin, wala kayong paborito. Kaya minsan may mga anak nagsiselos eh, kasi mayroong mga paborito talaga. Okay? And we thank God, kasi si Lord, hallelujah, God is no respecter of person. Hallelujah. What we have, ano yung meron tayo sa Lord? We have favor from God. Hallelujah. Kahit anong kalagayan mo sa buhay, pag si Lord kumilos sa buhay mo, hallelujah, may magandang mangyayari sa buhay mo. Kaya napakasarap isipin na minsan we're praying, pray tayo ng pray. Alam mo, dumarating sa buhay natin, why God allows us to pray. Tignan po niya, sabi niya, pray without ceasing. Si manalangin tayo mga lampatid. Bakit? You do not know in your life, hallelujah, yung panalangin na ginagawa mo sa araw-araw ng buhay mo, hallelujah, dumarating yung tinatawag po natin na timing ng Lord. Hello?
Kasi isipin mo when if it is not yet God's time for you, kahit anong gawin mo sa buhay, nothing will happen. Yan yung palagi po nating pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon, may mga panahon yan. Hello? May mga panahon si Lord na kung saan sinasabi niya, there is a time and a season for everything under the heaven. Hallelujah. Huwag po tayong magmadali. Wait for that time of God in your life. Kasi kapag panahon ng Diyos sa buhay mo, kapatid, hindi ka maghihirap. Hello? You will not struggle in your life. Hindi tayo mag-struggle kasi si Lord na yung kikilos eh. Kaya nga pansinin po ninyo, kahit nung mga time na yun, yung sabi ni Lord sa kanila, on that day you will call upon me. When you seek me with all your heart, you will find me. Kailan yung panahon na yun? Yun yung tanong. When you seek me with all your heart, those times, kailan yun? Kasi nung panahon na yun, maisip ninyo, when the Israelites was in the Babylonian captivity, ang sabi ni Lord sa kanila, 70 years. Tama o mali? 70 years sila doon. Kailangang matapos yung 70 years na yan. Kaya sabi ng Lord sa kanila, on that day, when you seek me with all your heart, you will find me. At bago sinabi yun ni Lord, anong sabi niya? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you. The other translation sabi niya, for I know the thoughts I have for you. Hallelujah. Ang gusto ko pong sabihin po sa inyo, yung pag-uusapan po natin ngayon, the word thoughts. Hallelujah. Kasi po alam nyo ba that thoughts is very powerful? Kaya nga sabi ng Proverbs 23 verse 7, as a man thinks to himself, so is he. See? Yung tao daw, kung ano yung iniisip mo sarili mo, pag iniisip mo na wala kang magagawa, hanggang dyan ka na lamang, talagang hanggang dyan na lang ang buhay mo. Okay? Hanggat hindi mo isipin. Kaya nga kahit si Abraham nung tinawag siya ng Diyos, di ba? Sabi ng Lord sa kanya, isipin ni Abraham nung tinawag siya ng Panginoon, sabi niya, Abraham, tinawag siya ng Diyos. Yung plano ng Diyos sa kanya, gawin siya ng Diyos na isang malaking bansa. Pero pag iisipin ni Abraham yun, anong isipin niya? Isipin niya na wala siyang kapasidad na mangyari sa kanya yung bagay na yun. But look at His word. Sabi niya, doon sa aklat po ng Romans chapter 4, hallelujah, ang sabi po ni Abraham, the God who called me. See, yung Diyos na tumawag sa kanya, sabi niya, He is the one who quickeneth the dead, who calleth the things that are not as though they were. See, sabi niya, wala akong kapasidad, but ito yung Diyos na tumawag sa akin. Yung iniisip niya, yung Diyos na tumawag sa kanya. Sino yung Diyos na tumawag sa kanya? Sabi niya, yung Diyos na tumawag sa kanya, siya yung Diyos na bumubuhay ng mga patay. That's why Abraham understood na kahit anong sitwasyon yung kanyang pagdadaanan sa buhay, yung Diyos na tumawag sa kanya, kaya niyang gumawa ng mga imposibleng bagay sa kanyang buhay. See, that's why it's very important na maintindihan po natin yung salita ng Diyos. Sabi nga ni Paul kay Timothy, hallelujah, huwag kang mahiya dahil sa iyong kabataan. Di ba? Sabi niya, huwag kang matawad, huwag kang mahiya. Huwag mong hamakin ang iyong kabataan. Bakit? Hallelujah. Napakahalaga kasi alam ni Paul
na si Timothy ay kabataan ng mga time na yon, but alam din niya na itong kabataang ito, grabe din yung kanyang passion sa paglilingkod sa Diyos. That's why this man, hallelujah, this young man called Timothy, he's well-versed. Pag titignan mo yan, kabataan siya pero punong-puno ng salita ng Diyos ang kanyang buhay. Alam mo kapatid, pag ang tao punong-puno ng salita ng Diyos ang kanyang buhay, yung taong yan, hindi mo kayang, alam mo yung buhay niya? Hallelujah. Hindi kayang i-withhold yan ng kaaway. Because that man, that person is bound to prosper in every way. Bakit? Yung meron ka sa buhay, hallelujah, yung salita ng Diyos, kapag puno ka ng salita ng Diyos, walang makakapigil sa iyo. Hallelujah. Bakit? Punong-puno ng buhay ang pagkatao mo. Hindi ka kayang igupo ng anumang sitwasyon na pagdaanan mo. Why? You know. Alam mo at alam mo kung ano yung mga pangako ng Diyos. At alam mo kung sino yung nangangako na yan. Just like Abraham. Sabi ng salita ng Diyos, and God made him. Sino yung tinutukoy niya? Si Abraham. And God made him a father of many nations. Well, in fact, pag titignan po natin, he don't have that capacity. Both of them, pati si Sarah. Pero may pangako ang Diyos. Yan yung tandaan po natin, may pangako ang Diyos sa kanyang buhay. See, when you heard the word of God, kinakailangan na kung saan maging, alam mo yung excited ka palagi, Lord, as if you are the one. Parang ikaw yung pinapang-usapan ng Diyos. Kasi napakahalaga kasi na itong salita ng Diyos. Sabi niya, hallelujah, I have made you a father. Tingnan po ninyo dito ha. But before that, sabi niya, as it is written. Gaya ng nasusulat. See? Pag alam mo ang salita ng Diyos, babalikan mo yan, nasusulat. Ano yung nakasulat doon? See? Hallelujah. Pag nakikita mo yung sarili mo na hirap ka na sa pinagdadaanan mo sa buhay, dapat alam mo yung salita ng Diyos. This is not the will of God for me. It is written. He took my shame. He took my pain. He took my sickness. He took my diseases. He took it, everything. Kinuha niya lahat, yung mga pangit na meron ka sa buhay. Can you imagine that? Hallelujah. That's why you have to look at yourself that you are a beautiful person. Huwag mong tignan yung sarili mo na pangit. Kasi kinuha na ni Lord yung mga kapangitan ng buhay mo. Hello? Minsan ikaw lang nagbabalik dyan sa sarili mo. Binabalik mo lang yung sarili mo sa buhay na yan. Pag titignan mo, sabi ng Lord, kinuha na niya lahat. We need to grab. Kunin mo na lang. What is yours? Kunin mo lang. Lord, kinukuha ko yung para sa akin. Just like the prodigal son, sabi niya, kinukuha ko na kung ano yung inheritance na meron ako. See? Hallelujah. Yung buhay na meron ka ngayon, hindi pa yan yung inheritance mo. Hallelujah. Yung iba parang ang layo ng isip, Parang lagpas yata kayo sa... Hallelujah. Nandito ba kayo? Hello? Hallelujah. Napakalaga na maintindihan po natin dito. Sabi niya, I have made you. Ano yung ginawa ng Diyos sa iyo? Hallelujah. Lahat ginawa ng Diyos sa iyo. Walang hindi ginawa ang Panginoon. Alam niyo sa totoo lang, when God talked to Abraham and showed him everything, even Moses, sabi ng Diyos sa kanya, tumanaw ka. Lahat ng kayang abutin ng paningin mo, ibibigay ko sa iyo yan. Alam mo yung imagination na meron ang tao,
Napakalaga po yun. Kaya kung wala kang mai-imagine, wala ka talagang mararating. Tingnan po niyo yung mga imagination ng itong mga architect, mga engineer. Pag sila'y magtatayo ng building, grabe yung imahinasyon nila. Pag hindi mo naiintindihan yung meron sila kasing mga tinatawag sa drafting, merong anong tawag dito, top, side, anong tawag doon? Mga perspective kasi yun eh. Pag hindi mo alam tignan yun, hindi mo alam kung saan nakalagay itong mga ganito, ganyan. Kasi yung makikita mo lang, yung tinatawag na black and white, anong tawag doon? Yung mga dinodrawing ng mga architect na yan. Blueprint. Tama. Yung makikita mo lang blueprint, pag hindi mo naiintindihan yon, hindi mo kayang gawin yon. Ang merong alam lang nun, yung gumawa nito. Hello? Kaya kahit yung mga karpintero, pag hindi i-explain nung architect o nung engineer, yung gagawin nilang building na yan, hindi nila kayang ipatayo yan. Bakit? Sila yung nakakaalam nun. Sila yung nag-isip nun. At ang may hawak ng blueprint ng buhay mo, walang iba kundi si Lord. Hello? Hindi mo kayang, alam mo yung hindi mo kayang gawin yung tama na dapat mong gawin sa buhay mo kasi hindi ka kumukonsulta sa Kanya. Kaya minsan akala mo okay na, tama na ito Lord, pero hindi mo alam mas may maganda pa pala na kung saan, hallelujah, ginawang blueprint si Lord para sa iyo. Yung perspective na meron si Lord para sa buhay mo. You need to go back to Him and ask Him. Parang yung engineer, ano ba yung gagawin namin dito? Di ba? Kasi hindi namin alam i-explain na engineer, ito yan, ganyan, ganyan yan. So, every details, hallelujah, ng building na yan, i-explain ng engineer. And your body, sabi ng salita ng Diyos, it's like a building. Kaya sabi ni Lord, don't you know that your body is the temple? It's a building. Hallelujah. Bawat area ng buhay mo, si Lord ang nakakaalam niyan. Kasi siya yung pinaka-engineer natin. Amen. Hallelujah. Hindi lang siya yung engineer. Sabi nga ni Abraham, he is the one, hallelujah, the builder and the maker. He's the builder of our life. He's the maker of our life. Nothing was made without Him. Wala pong nalikha kung wala siya. Can you imagine the earth na binild ni Lord? Paano tayo nakatira dito? Hindi natin kayang isiping maigi ito kung gaano kalaki ang mundo na ginagalawan natin. The Bible tells us, sabi niya, O Lord, our Lord, sabi ni David, how excellent is your name in all the earth. Hallelujah. Si Lord yung nag-set, sabi niya, set your glory above the heavens. When I think of a man, anong sabi ni David? When I think of a man, who is a man that thou art mindful of him? Ikaw ang isip mo puno ng kung ano-anong mga bagay. Kaya si Lord minsan nagsisilos sa'yo. Bakit? Kasi ang puno ng isip ng Diyos, ikaw eh. What fills the mind of God, it is you. Your family. Can you imagine that? Sabi ni David, what is a man that thou art mindful of him? Nor the son of man that thou visitest him. For you have made him, what? A little lower than angels. Actually, the translation of that angels, it is God. That's why we are called God's little God. Why? Hallelujah, we are children of God. Hallelujah, we are the children of the King of Kings
Siya yung hari, tayo yung mga hari. Noon hindi ko maintindihan. Yung mga akala ko mga hari, tinuto ko yung hari ng England, yung hari ng kung ano-anong mga bansa. Hallelujah. Pero pag ikaw, hallelujah, you are pondering, you are meditating the Word of God, you are listening to the Word of God, doon mo marirealize who you are before God. Hallelujah. Kaya nga sabi ko nga nung tinawag niya si Moses, pakita niya, lahat ng kayang abutin, hindi dinala si Moses sa isang lugar na mababa. Dinala siya sa bundok. At ang sabi ng Diyos, lahat ng kayang abutin ng pananaw mo. Aba, lahat kita ni Moses, pag nandoon ka sa taas, kita mo. Alam mo ba kung saan ka dinala ng Diyos para makita mo lahat? Ang sabi po ni Paul, you are seated with Christ in the heavenly places. You are not only standing on a higher mountain, you are seated with Him on the heavenly places. Para makita mo lahat. Hallelujah. At ang sabi ng Diyos, kaya kong gawin sa iyo yan. See? When you are seated with Him, you know, hallelujah, for sure, sa buhay mo na yung authority na meron ang Diyos na binigay sa iyo, it is above all principalities. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Lord, I saw Satan, he's like lightning falling from heaven. Saan siya bumagsak? He's under your feet. Hello? Kaya lang nakapanlulo mo, tingnan po natin, this is the battle mind, or the battleground, our mind. Kaya maisip natin, tingnan mo dyan palagi tayo na, alam mo yung dyan tayo na dadaya ng kaaway. Kaya napakalaga na kung ano man yung maisip mo, you have to make sure that thoughts would be positive. Pag alam mo na hindi na positive yan, huwag mo nang hayaan pa. Hallelujah. Sabi nga nila, yung bird daw, yung alam nyo yung ibon, pwede siyang, alam mo yung umikot-ikot dyan, pero wag mo siyang hayaan na kung saan mamugad sa ulo mo. See? That's the devil. Kaya sabi niya, he's roaming around. He's roaming around your thoughts. Actually, pag titignan po natin, sabi po ng salita ng Diyos, si Satan mismo, sabi niya, kaya mo yan pinagpapala, sabi niya kay Job. Kaya kanya sinasamba, sabi niya, and he loves you, he worships you, and he serves you. Because, alam niyo sa Tagalog, sabi niya, halos lahat ng kayamanan dinala mo sa kanya. Kasi si Job, siya yung pinakamayaman na tao sa East nung time na yun. Pinakamayamang tao. At ang sabi pa ni Satan sa kanya, you have put a hedge of protection upon him and upon his family and all his belongings. Hallelujah. Yun yung meron tayo. We have that hedge of protection. Hallelujah. Kaya sabi ng salita ng Diyos in the book of Isaiah, when you walk through the fire, anong sabi niya doon? It will not burn. You will not be burned. You will pass to the waters, and the waters cannot overwhelm you. Hallelujah. Ito'y naranasan ng mga tao. Kaya nga tayo po, meron tayong mga fire na pinagdadaanan sa buhay. But this fire cannot harm us. Amen. Hello. Parang alam niyo ba yung time na si Shadrach, Meshach, and Abednego, nung sila'y tinapon doon sa yung apoy, hindi lang ordinaryong apoy yun. 7 beses na kung saan pinainit yung apoy. Na mismong yung mga taong nandoon sa labas na nagtapon sa kanila, nasunog na sila.
sa tindi ng init nito. Hello? Gustong ipakita sa atin ng Diyos, hallelujah, na pag iniisip po natin na si Lord, meron siyang protection sa atin. You need to think always that God loves you so much. And that because He loves you, He's putting that hedge of protection upon you. Hallelujah. That the fire, hallelujah, when you go through the fire cannot harm you. Alam niyo po bang ibig sabihin yan? Na nandoon ka, ibig sabihin, kahit sa pinagdadaan mo na karamdaman ngayon, that sickness will never harm you. Hello? Yung circumstances na meron ka, yung family na pinagdadaan, o yung circumstances na pinagdadaan ng pamilya mo, it is like the fire, the scorching heat of fire. Nandoon ka sa gitna pero hindi ka kayang i-harm nito. Yun yung ginawa ng Diyos na nandoon sila sa gitna ng apoy na yan. Pero alam niyong nangyari, sabi niya, kahit amoy, alam niyo yung damit nila, nulim makakumundiwan at apoy, subok mo laba may, di ba, yung apoy, nagsunog ka. Lumapit ka lang dyan, maasyot, dyan Pangasinan, maasyot ka. Ang ganog mo diniwit maapoy, basta di malang ka, di man asingger ka, di man maasyot ka, amoy sunog. Pero sabi ng salita ng Diyos, itong tatlong ito, kahit amoy sunog, walang maamoy sa kanila. Ibang klase. Hello? Hallelujah. Tandaan po natin na in the Bible, sabi ng salita ng Diyos, dito po sa aklat po ng 1 Corinthians, there are three things that abides forever. Ano yun? Faith, hope, and love. But the greatest of them, sabi niya, is love. You have to know in your life, kailangan alam mo sa sarili mo, mahal ka ng Diyos. Dahil pag alam mong mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Tingnan mo, kapag ikaw, yung asawa mo, feel mo hindi ka niya love. Hello? Meron ba akong kausap dito? Yung asawa mo, parang feel mo hindi ka niya love. Parang, alam mo ba yung hindi ka masyadong, hindi lang importante, parang hindi ka secure. Oh, hindi ka secure kahit kasama mo siya. But if you know, hallelujah, that person loves you so much, ang gapoy pagam, ang gano agay ni ugip mulatan, no kaabay mo may mga arod sa isika, antam yadto ka paulyanan. Hello? And that is our God. He loves us so much. At ayaw niya na kung saan mangyari na kung saan sa buhay natin. Kaya sabi niya doon, sabi niya first, and now abide faith, hope, love. These three, but the greatest of these is love. Pero alam niyo po ba, pagbabalikan po niyo yung task niyan, sabi ni Paul, when I was a child, anong sabi niya? Ano? Parang hindi ganun ah. Kasi sa totoo lang, pag titignan mo yan, makikita mo ang isang Kristiyano na hindi siya nagmamature. Kita mo, pag tingnan mo yung sarili mo, pag hindi ka nagmamature, yan ka. Anong sabi niya? When I was a child, I speak like a child. I understand like a child, and I think like a child. Pag hindi ka matured, baliktad ang pananaw mo sa buhay. Kasi nagsasalita ka na hindi nag-iisip. Tignan mo, yung pag-iisip nasa huli. Ang matured, bago siya magsalita, iniisip muna niya yung kanyang sasabihin. Tama ba ito o mali? Di ba? Anong sabi niya? I speak like a child.
I understand like a child, and I think like a child. Pero pag binaliktad mo na yan, bago ka magsalita, nag-isip ka muna, inintindi mo munang mabuti, you know for sure that you are a matured Christian. Katulantin, dakili aramay Kristiyanong kanda, agdantan adyaan may sarili da. Basta no, alam nyo na yung naramdaman nila, yung galit, wala na, hindi mo na makontrol pag galit ng isang tao. Pero napakahalaga na kung saan, sabi ni Paul, but when I became a man, I put away the childish things. See? Love. You have to know for sure that God loves you. Hallelujah. Dahil pag alam mong mahal ka ng Diyos, hindi ka mag-iisip ng kung ano-ano. Kahit anong pagsubok ang i-allow ni Lord sa buhay mo. Hallelujah. Iisipin mo na kung saan yung bagay na pinagdadaanan mo, ikakabuti mo. All things will work together for good to them that love God. Hello, who are called according to His purpose. Hallelujah. Sabi ni Paul, and we know. Kaya napakalaga pa rin dito yung sinasabi natin, knowing the Word of God. Kasi pag hindi mo alam yon, wala na, isipin mo na lang, wala, kay sira-sira. Hallelujah. You will do it your own way. Gagawa ka ng mga paraan. Pero pag alam mo na, bakit si Lord hinayaan niya ito? Because God loves you. And He has a good plan for your life. Di ba? Kaya pagbalikan mo yun, sabi ni Lord, for I know the plans I have for you. Pero bababa ka doon, sa verse na yun, susunod doon, on that day, you will call upon me. And I will answer you. You will seek me with all your heart and you will find me. Kailan yun? On that day, yung araw na kung saan ipinangako ng Diyos sa kanila. Hello? Hallelujah. Kailan yung araw na may pangako sa iyo si Lord? Di ba? Hallelujah. Kailan yung araw may pangako sa iyo sa Lord? Kaya napahalaga, binabasa mo yung salita ng Diyos. Lord, you promised me. See? There are so many promises in the Bible. Hallelujah. At hindi ka kailanman kayang igupo ng anumang mga problema, pagsubok sa buhay, pag alam mo ang salita ng Diyos. Bakit? Kahit yung pag-iisip mo. Hello? Hallelujah. Yung pag-iisip mo, hallelujah, alam mo itatama ka ni Lord. At dadalhin ka ni Lord sa isang bandang buhay mo na kung saan iisipin mo, Lord, totoo ka, Panginoon. Ang mga salita mo, O Diyos, O God, ay totoo. Faith, hope, and love. Yung isa, yung faith. Binaliktad ko lang, inuna ko yung love kasi yun yung huli doon. Love, hope, and faith. No antam niya inaro ka na Diyos siya katawan ag kanaandian na ilalo. Tanatan niya ilalo, man matalig ka, man mantiwala ka dyan Diyos siya katawan. And it will build up your faith in God. Yan yung magbi-build up ng faith mo. At doon sinabi ng Panginoon, hindi lang with God nothing is impossible. Totoo po yun. Sabi din ni Lord, for those who believe, for those who have faith in God, nothing will be impossible for them. Can you imagine? Hindi lang pala kay Lord walang imposible. Pag ikaw pala ay may pananampalataya sa Diyos, wala ding imposible sa iyo. That's why we need to make up our mind. Dito po ako magtatapos, sabi po ni Paul in Romans chapter 12 verse 2. Anong sabi niya doon?
but be transformed by the renewing of your mind. Sa totoo lang, yung encouragement ni Paul sa atin, be ye transformed. Can you transform your mind? We cannot transform our mind. The only one who can transform our mind, it is the Holy Spirit. That is His work in our life. Alam mo, kung gusto mong makita yung buhay na ninanais ng Diyos para sa iyo, gusto mong makita yung plano ng Diyos para sa buhay mo, you ask the Holy Spirit, transform my mind. Can you stand up with me? Let us talk to the Holy Spirit this morning. Dahil hanggat hindi nababago ang isip natin, hindi natin mararating kung ano yung nais ng Diyos para sa ating mga buhay. Hindi po natin mararanasan yun. Alam niyo ba, sa totoo lang, kahit inalis na ng Diyos yung mga Israelites doon sa Egypt, nandoon na sila lahat sa wilderness. Alam niyo kung anong pumuno ng isip nila, yung buhay nila sa Egypt. Palagi nilang sinasabi kay Moses, mas maganda pa ang buhay namin sa Ehipto. Okay lang sa amin na kami maging alipin doon. At least kumakain kami. Okay lang na kami nahihirapan. Ang isip nila, dinala nila hanggang doon sa wilderness. Kung ano yung kinagisnan nila doon sa Ehipto. Gusto ng Diyos na baguhin yung isip natin. Alam niyo po ba na itong mga taong ito, hindi sila nakarating sa promised land? Bakit? Their mind has never been transformed. Hindi na bago yung utak nila. Yung utak nila nandoon sa Ehipto. Napakalapit na nila sa promised land. Alam niyo ba ang sabi ng Diyos sa kanila? Concerning their unbelief. Because they keep going back to Egypt, their mind, yung utak nila, pinuno ng utak doon sa buhay nila sa Ehipto. At gusto ng Diyos na kung saan yung utak natin, mabago yan. When our mind, when our thoughts was transformed. Anong sabi ng salita ng Diyos? Walang imposible. Lahat ng kayang abutin ng isip mo, pag yan ay na-transform, kayang pangyarihin ng Diyos sa buhay mo. Why don't you just talk to God. Free your mind from all kinds of unbelief, from all kinds of fear, doubt. Ito yung mga in-inject ng demonyo sa buhay ng mga tao na inilabas ng Diyos sa Ehipto. Ignorance, unbelief, doubt. Alam niyo ba yan yung contraceptive sa mga babae, the iodine na tinatawag natin? Ignorance, unbelief, doubt. Yun yung isiniksik ng demonyo sa utak ng mga taong ito. And if this kind of imagination has filled our mind, we will struggle all of our life. You need to think what Christ has done on the cross, the finished work. Tinapos na lahat ni Kristo para sa atin. Kunin lang natin yung para sa atin.
And let us allow God to fill our mind. Sabi niya, hallelujah, let us fill our mind with the things that are above and not the things that are beneath or below. For the things that are above, sabi ng salita ng Diyos, they are eternal. Hindi yan kailanman mawawala. But the things that are below, they're just only but temporal. Sandali lang ang mga bagay na meron dito sa mundong ito. That's why the Word of God encourages us this morning. Fix your thoughts on the things that are eternal. Let us allow the Holy Spirit to transform us. Yes, God, we ask for your Holy Spirit this morning. The reason why you keep going back to your old life, because your mind, your thoughts has not yet been transformed. Hallelujah. Kinakailangan meron tayong hakbangan sa buhay. Lord, hindi ko na gusto ang ganitong buhay. Ayoko na ng ganitong buhay. Panginoon, gusto ko yung buhay na nais mong mangyari sa akin. And lead me to that path of life, O God. Guide me, Holy Spirit. Transform me. Transform me, O God. Ora shanda rabakaya rabakunturia sikat. Rikakaya makura basyanda rabakaya rabasyande. It's very important sa buhay natin. Yung mga naririnig natin na minsan nagpre-pray tayo soaking in the Spirit. Let's do that way in our life. Yung sa mga panahon, hallelujah, na wala kang ginagawa, try. Do it yourself. Ibabad mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos. And you will find yourself day by day, God is transforming you. Day by day, nararanasan mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Nararanasan mo ang kalakasan ng Diyos. Nararanasan mo ang pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Yes, Lord. We need you this morning, O God. Hindi po namin kayang gawin sa buhay po namin, O God, to transform, to renew our mind, O God. But we know that your Holy Spirit can do it for us. We just allow Him right now. Holy Spirit, just fill our mind with the things of God. Just fill our mind right now. Even our hearts, oh God. Because as you said in your word that out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. I am praying, Lord. Set us free, oh God. Just as you said in your word, oh God, may we have the mind of Christ in us. We're praying this morning. Cultivate, oh God, in our heart, in our spirit. Hallelujah, in our mind, oh God. The things, oh God, hallelujah, which the Spirit of God wants us to be, oh Lord. We're just praying this morning, oh Lord God, that every time we come before you, Lord, transform our imagination. Transform our mind, oh God. Bring it into captivity, oh God. The thoughts, oh God, that is not belongs to you. And let our thoughts, oh God,
Hallelujah. Mabago, Panginoong Diyos, O God. At bawat isipin namin, Panginoon, O God, hallelujah, ay mangyari, Panginoon, dahil itong kalooban mo sa aming mga buhay. Bawat isipin po namin kabutihan, bawat isipin po namin, Panginoong Diyos, O God, it will build up, Lord God, our faith. It will build up our character. It will build up our hope, O God. It will build up, Lord God, and strengthen our relationship with you, Lord God. And even our relationship with each other, O God. Thank you so much, O God. Thank you so much, Lord. Sa iyo kami magtitiwala. Sa iyo kami, O Diyos, O God, umaasa. Hallelujah. And we entrust everything, O God. We entrust to you our lives. Hallelujah. We entrust to you, Lord God. Hallelujah, Lord. Kahit yung mga pag-iisip namin, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo. And Father, we just pray this morning, bawat isipin po namin, Panginoon, it will bring honor. It will bring glory, O God, to your name, Lord. We thank you so much, O God. We thank you so much, Lord. Sa iyo po namin, Panginoon, binabalik lahat ng papuri sa araw na ito at lahat ng pasasalamat, O God. For this we ask in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, samandali po tayong umupo. Hallelujah. And iniingip ko po sa mga tatay na nagsaserve para po doon sa communion natin. Thank you, Jesus. Thank you for the finished work that our Lord Jesus Christ has done on the cross of Calvary. We believe with all our heart, oh God. You have done it because you love us so much. Thank you, Lord. For you said in your word, you took our shame, our pain, our sin, oh God. All the curses, oh God. When you were hung on the cross, because the Bible tells us, oh God, that cursed is every man who hangs on the tree. And you were cursed, oh God. You were cursed because of us, Lord. You took everything, oh God. Our pain, our shame, our sickness, our diseases, oh God, on the cross of Calvary. So that we might receive, oh God, all the good things, Lord, that you promised from your word, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We just want to honor you. And right at this point in time, oh God, as we partake the communion, we're not just only remembering what you have done, but believing with all our heart, oh God. Hallelujah, that you can manifest, oh God, in our body.
Hallelujah, that healing power, oh God, that restoration, oh God. Hallelujah, yes, Lord, because your body was broken, oh God, so that you can make us whole again, Lord. Thank you, Lord. We just want to honor you and bless you. In Jesus' name, amen and amen. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 25, for this is what I received from the Lord Jesus Christ himself. On the night when he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks for it, he brake it, and he said, this is my body, which is broken for you. Eat this to remember me. Thank you, Lord. After the same manner also he took the cup after supper, saying, this cup is a new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my own blood. Do this whenever you drink it to remember me. Thank you, Lord. Let's declare this morning, 1, 2, 3, go. Family and my next generation, blessed be a blessing. Everything you lay our hands will prosper and succeed. We are blessed when we come in and blessed when we go out. We have favor everywhere we go. Favor from God and favor from men. You are multiplying us from north to south, from east to west. Your blessings will follow us. We love to give. We always have plenty of seeds to sow and bread to eat. Our cup runs over. Goodness and mercy follow us all the days of our lives. You'll make us abundantly prosperous in every aspect of our lives. You increase us 1,000 times more. We expect wonderful, marvelous, amazing things to happen in our lives. For you take pleasure in doing good things for us. Our crops will be so plentiful, but we will still be harvesting grains when it's time to pick grapes. We will still be picking grapes when it's time to plant grapes. We are the head, not the tail, always on top, never at the bottom. We are lenders, never at the borrower's side. From the fullness of His grace, we receive one blessing after another blessing. Salud na paz, blessings, pasok. Any negative words or curses spoken against us, you will turn it into something good. No weapon formed against us will prosper. What the devil intended for evil, God will turn it for good. We will expand our territories in countless ways. In Jesus' mighty name, amen and amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. The Lord bless you and protect you. The Lord smile upon you and be gracious to you. The Lord show His favor to you and give you His peace. Sumayo po tayo, pinagpalang ating mga buhay, ang ating mga kaisipan, punong-puno ng kabutihan, biyaya at pagpapala ng Diyos at kadakilaan ng Diyos sa ating pong mga buhay, kasama ng ating mga pamilya. Ang pabor ng Diyos ay patuloy nating maranasan sa bawat araw. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless us all po. Huwag yung kalimutan yung mga magpa-register para po sa Family Day o anniversary po natin.